Hello guys, welcome back to another video, and sa video na ito guys, i-share ko sa inyo yung last payment ko sa aking isang GLoan account. Mag-due na siya this month guys, and of course magbabayad muna ako bago naman magka-due to, kasi syempre guys para hindi masira yung record natin. Kaya yun, magbabayad na ako ngayon, and i-share ko sa inyo guys a real time kung magkano yung offer nila sa akin. And anyways guys, baka malito kayo ha, I have a 2 GCash account kasi, so one for my husband and one for me. So but yung dalawang GCash account na yun guys is ako lahat nagmamanage nun, and ako yung gumagamit nun. Baga under the name of my husband lang kasi yung isa. So yun, huwag kayong malito ha, kasi dalawa talaga ang GLoan account ko, then dalawa yung GGifts, dalawa yung GCredit, kasi nga under the name of my husband yung isa. So anyways guys, I remember this is the first GLoan that I avail na mag-due na nga ngayon. I remember na ito yung first time kong makilala si GLoan, first time kong makilala si GCash loan products, na meron pala silang mga loan products like GLoan, GCredit, and GGifts. So ang una ko talagang na-avail guys is si GLoan. Out of nowhere guys, nakita ko si GLoan nga doon sa GCash app. So yun, tinignan ko noon. Kaya naalala ko to guys, parang dito ko nakilala lahat si GCash. Dito ko talaga guys sobrang pinag-aralan yung mga loan products ni GCash. Kaya guys, kahit pa paano nakakapag-share ako sa inyo ng mga experiences ko and knowledge ko about GCash loan products. And to give you an idea guys, the first offer ni GLoan sa akin is 7,000 pesos. Ang G-score ko that time guys is 508 lang. So may 7,000 agad na offer sa 508 na G-score. Yung loan terms niya 9 months to pay. That time kasi, hanggang ngayon naman, si GLoan is hindi siya nagbibigay ng choices, unlike kay GGifts na pwede kang mag 3 months to pay, 6 months or 12 months ba or 24 months to pay. Walang ganun si GLoan guys, diba? Kasi parang kung ano yung loan amount na offer nila sa'yo, sila yung magbibigay din ng duration, like 9 months to pay ba, 5 months to pay ba, 12 months to pay. Parang wala kang choices na mamili. Sila talaga yung mamimili ng duration, and wala ka rin naman choice kundi sundin yun. So yun, na-avail nga namin yung 9 months to pay for 7,000 pesos na loan offer. Then finally guys, para ang bilis na 9 months na pala yun, ganun lang kabilis. Anyways guys, binigyan pala ako ni GLoan ng 3.99% interest rate per month. So medyo mababa na rin siya, and medyo okay na rin naman yung interest na yun. And this time guys, magbabayad na nga ako, and ipapakita ko yun sa inyo real time kung magkano, kung ano yung offer sa akin ni GLoan ngayon. Ang G-score ko po ngayon guys anyways is 556. But FYI guys, bumaba na po yan ng bumaba. Mataas po talaga yung nag 600 na yan plus, and bumaba lang siya guys nang bumaba, kasi nga hindi ko kasi gaano nagagamit tong isang GCash account ko na to, unlike sa isa pang GCash account ko, yun yung palagi kong ginagamit. But ito, hindi gaanong nagagamit, kaya talagang hindi ko masisisi kung babawa talaga yung G-score ko, kasi hindi siya frequent kong nagagamit. So anyways, let's see kung magkano yung offer sa atin ni GLoan, and kung magkano yung interest, and lahat ng details na pwede nyo malaman dito, i-share ko sa inyo. Open lang natin tong GCash app ko guys. So meron akong balance dito na 1,058, kasi ito ang ipapambayad ko sa GLoan mamaya. So click natin tong borrow. Then i-click natin to si GLoan. Ayan. So, sa dashboard ng GLoan ko, guys, so kung mapapansin nyo sa upper part, nakalagay dyan, nakanote dyan, your due date is in 1 day. So, mag-due na ako, guys. And ito nga yung babayaran ko, 1,057 pesos. Then, punta tayo dito sa aking payment schedule. I-view natin yung payment history ko dito for 9 months nga. So, wait lang natin. Then, kung mapapansin niyo dyan guys, yung previous payment ko is paid na siya. Then 1 month na lang yung remaining balance ko. So balik tayo. I-click natin tong pay loan. So guys, dito magre-reflect si amount due and ang aking remaining GLoan balance. So since last payment ko nakipara sila ng amount na nag-reflect dyan, so I need to pay this in full. Then no need to enter the amount guys ha. Select lang natin to, then mag-automatic na siya doon sa enter amount. Then pag okay na yan guys, click natin yung next. So guys, i-review lang natin tong payment at bago natin i-click tong pay 1,057. Pero pag okay na yan, click natin tong pay sa may baba. So ito guys yung resibo, and I advise na i-save nyo pagka last payment na, kasi last payment na to at least may ebidensya tayo na fully paid na tayo if ever. So guys, balik tayo sa dashboard. So i-click natin ulit si GLoan. So tingnan natin guys kung may offer ulit, or kung may offer na agad tayo. So click lang natin tong next. Then, ayan.
Click ulit natin yung itong next. And finally guys, may offer agad-agad. But I'm sad kasi bakit ganito lang yung offer niya? I mean, hindi guys nagbago. Kasi 7,000 pesos nga yung offer nila sa akin. Then parang after 9 months, ito ulit. Sure talaga. So, nasad ako, but ito nga guys, so anyways, ito nga yung interest ko, ganun pa rin, 9 months to pay. So I'm a little bit frustrated guys, kasi hindi ko akalain na yun pa din yung offer niya after 9 months na chinaga kong magbayad ng loan, ng utang dito sa G-Loan. Hindi siya nagbago. Yun pa din yung amount niya, 7,000 pa din guys. So a little bit frustrated. So sino ba namang hindi, diba? Kasi may choices ako dati na i-advance full payment ko siya para ma-offeran ako ulit. Pero hindi ko ginawa guys kasi mas effective kasi yung i-endure mo talaga yung loan terms mo para ma-offeran ka mas higher. But it happens na it remain the same. So possible pala talaga guys na hindi tayo ma-offeran ulit, hindi tataas yung offer sa atin. So legit po talaga kasi like me, ito nga ngayon, so ganun ang offer sa akin. Ang G-score ko guys is not bad. So nasa normal lang tayo, nasa average lang tayo, but ganun pa rin yung binigay nila sa akin. Sunday kasi nung nagbayad ako ng G-Loan, kung alam nyo yun guys, na every Tuesday or every Monday ng gabi, nag-update ng G-score si GCash. Yan talaga yung schedule ng pag-update niya mostly. Every Tuesday yon nag-update yan. Nantay ko guys, baka ako, pag nagbago yung G-score ko is magbabago din yung loan offer ni G-Loan sa akin. So, inantay ko. Dumating si Tuesday, tinignan ko guys si G-score ko, bumaba guys yung G-score ko pa din. From 556, naging 544 siya. So, syempre, tinignan ko pa rin si G-Loan dashboard and nakita ko guys from 7,000, naging 5,000 na lang siya. So, napakalungkot. Ang baba lalo. But anyways naman, hindi ko naman din kailangan talaga si G-Loan ngayon. Hindi ko naman intention na makapag-loan din ngayon. What nasasad lang din ako kasi in case of emergency kasi at least sana meron tayong mahuhugot na naka-standby lang dyan. And syempre masaya tayo sana if na-increasean tayo, diba? Syempre guys, nakakatuwa kung tumataas yung eligibility natin na makapag-loan through that. Anyways guys, kung napapansin nyo guys, ganun talaga po kahalaga and ganun po talaga kahalaki ang role ni G-Score dito sa GCash app. Kaya kung napapansin nyo guys, sinasabi ko sa inyo ang history ng G-score ko dito sa isang GCash account ko. Wala siya ibang ginawa guys, so di bumaba ng bumaba kasi nga hindi ko siya gaano nagagamit. So sumampan na to dati ng 600 plus guys, then bumaba siya ng bumaba. Ang bumaba talaga siya. So ay nagbe-maintain siya, then bumababa. So may factor talaga guys, parang yung algorithm ng G-score is parang dun din nakadepende si GCash app. And syempre naka-system to, kaya na-detect niya na medyo mababa talaga yung credit score ko dito sa GCash. Kaya siguro ganun yung offer na lang nila sa akin. Kasi kung napansin nyo, nung bumaba yung G-score ko, bumaba din yung G-Loan offer ko. So possible guys na kapag tumaas yung G-score ko dito, is tataas din tong G-Loan offer sa akin. Kaya hindi ko rin naman siya ginagalaw kasi sabi ko nga hindi ko naman kailangan. Guys, anyways, hindi porket may offer tayo ulit ha na or G-Loan offer tayo or mayroon tayong loan offer, isi-grab na natin to ng i-grab. So hindi ko po yun ina-advise guys ha. Syempre, depende pa rin yun sa pangangailangan natin, sa needs natin. Kung kailangan natin, then why not? Pero kung hindi naman natin kailangan, ang trip-trip nyo lang guys. So, wag nyo na lang gawin kasi hirapan na kayong magbayad kasi madami na kayong pinagkakautangan or madami na kayong responsibilities, hindi nyo na ma-manage magbayad or what. Masisira kasi guys yung records natin sa GCash pagka bad payer tayo or magkaka-juice tayo. Kaya, yun guys, be wise ha. Sa kahit anong loan products sa GCash, kahit anong loan pa yan. So, be wise and pag-isipan yung mabuti kasi mahirap mangutang and masakit sa ulo guys magbayad. So, by the way guys, to give you an idea din kasi dahil pababa yung G-score ko. So, naapektuhan po talaga din yung G-Gives offer sa akin. Kasi guys, may offer na ito na 18,000 first offer nila which is naka-avail ako sa G-Gives guys ng 2 loan availment. So, meron pa akong isa to avail. But, hindi ko na siya ma-avail guys kasi bumaba din talaga yung offer nila sa akin na from 18,000 naging 9,000 pesos na lang. Grabe yung binagsak. Sobrang lala, diba? So, ganun talaga yung effect guys ng G-score pag bumababa. Bababa din yung offer nila sa atin. And sa G-Credit naman guys, from 4,000 naging 7,000 yung offer sa akin. So, hindi naman siya bumababa ngayon guys. 7,000 pa din. So, hindi ko alam. Let's see kung ano pang mga changes dito. I-update ko naman kayo guys kung magbabago or may pagbabago dito sa ating G-Loan offer, sa ating G-Gives offer, or sa ating G-Credit offer, or sa mga loan products ni GCash, or kung tataas ba itong G-score natin, may magbabago ba. So, i-update ko kayo lahat dyan guys. So, yun lamang guys. I hope may natutunan
natutunan guys sa video, and I hope guys nakatulong tong video sa inyo. And kung gusto niyo yung video guys, please don't forget to like, share, and subscribe. And click nyo guys yung bell button para updated kayo guys sa mga bago pa pong mga videos like this. Guys, thank you for watching this video. Bye!